Tropical Depression 17W o pre-kabayan na natiling malawak pa ang polo ng uncertainty, pero yung inaasahang kilos nito pa westward ay inaasahang may tsansang lumapit ito sa silangan ng Visayas o ng pagitan ng Surigao del Norte at Eastern Visayas. Shear line magpapatuloy na magpapaulan pa rin sa may pagitan ng Batanes Luzon Island at Southern Taiwan. Kaya extreme na Luzon, makakaranas pa rin ng ilang maulap at mga ilang drizzly rains despite na meron tayong northeasterlies na manipis na umiiral sa bahagi ng Northern Luzon. Pero easterlies patuloy na pa rin na magkakaroon ng mga accumulation ng mga pag-ulan sa silangan ng bansa habang lumalapit ang monsoon trough nito mula kay Tropical Depression 17W. So sa lahat ng nalalabi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila, magiging katamtaman at maulap. Pero sa bahagi ng Visayas at Mindanao din, magkakaroon ng katamtaman lagay ng panahon na may maaliwalas at alinsangan sa halos buong bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, November 13, 2023. Ang oras natin po sa ngayong umaga ay alas 11:02 na ng umaga. Well, dahil nga po sa umiiral pa rin na easterly, sa loob na 3 araw ay patuloy pa rin ang mga inaasahang kalat-kalat na pag-ulan at mga kalat-kalating mga kaulapan lalo na sa silangang bahagi ng bansa mula dyan sa may Northeastern Luzon, pababa na yan ng Southern Luzon. Siyempre, damay na ang Bicol region pa rin at Eastern Visayas. Pero halos buong nalalabi ng bansa, kakataptaman po ang lagay ng panahon natin ha. May mga ilang parte sa may bandang Southern Luzon, Visayas at Mindanao na makakaranas pa rin ng mga pag-araw at alinsangan. Pero mas mararanasan ang mga bilang pulupulutong ng mga kaulapan nitong maghapon at magkakaroon ng mga isolated rain showers. Dahil sa patuloy pa rin ang salubungan ng init at lamig mula sa may kanlurang bahagi ng bansa na which is malamig ang temperatura at ang hangin naman na mainit mula sa easterly wind dito sa may dagat Pasipiko sa silangan ng ating bansa. At makikita sa ating lightning detection system, so far may 2 lightning strikes na nadedetect ang ating lightning detection system dito sa Caloocan, especially sa may bandang Quezon Province, sa may malapit sa may bandang Atimonan at karagatan dito sa may Bicol region of coast. At ang mga pag-ulan naasahan po, makikita natin sa Doppler radar microsat imagery ang mga matataas na ito at kalat-kalat ito. At least mga 15 to 20 mm na mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan sa Camarines Norte, Polillo Island at ilang bahagi ng Aurora provinces. So magdala po ng pananggalang ngayong maghapon. Sa ating lowest temperature, unahin mo natin yung current conditions. Overcast, gloomy pa rin asahan natin. At haze ang asahan dito sa amin sa Caloocan City. At makikita po na may mga mostly cloudy at epekto lamang yan ng ating easterlies pa rin na nag-accumulate ng mga kaulapan. At halos makulimlim at hazy po dito sa amin sa West Grace Park. At sa ating lowest temperature na naitala ngayong araw, since 1:15 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of almost stationary at 26.9 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng maalinsangang temperatura, 33.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon, 2:03 PM. Dahil dyan, mataas din ang aasahan nating heat index na nasa 44.8 degrees Celsius. Pero kung pagpatabihin natin sa mga weather stations si Pag-asa, hopefully updated sila ngayong araw. Well, bad news, hindi po updated yung heat index ni Pag-asa. Ang huling na itala nila ay November 10, 2023 pa. So wala tayong may comment dyan na comparison mula sa amin sa Caloocan City, West Grace Park. So far, ang aming heat index nga, inuulit ko ay nasa 44.8 degrees Celsius. So medyo mainit po o mataas ang temperatura despite na hazy o gloomy ang umiiral sa amin dito sa Caloocan. Sa PH Extremes naman ay nangunguna sa may maalinsangang temperatura ang Katbalogan, dyan sa may Eastern Samar na nasa 35 degrees Celsius at lowest temperature na bahagyang mas bumababa dahil unti-unti na namang bumababa ang ating northeasterlies o ang ating hamihan. Kaya nasa 16.4 degrees Celsius ang pinakamababang na itala
sa Baguio City since past 24 hours. Sa Inulan naman, ang Infanta Quezon, ang inulan na umabot ng 56 mm ang total rainfall. At as usual, wala kaming naitalang pag-ulan sa amin dito sa Caloocan. So inaasahan sa ibang bahagi ng Metro Manila na way below normal ang total rainfall sa amin. And so far sa ating dashboard ay aktibo na itong si Tropical Depression 17 o Prekabayan ay makikita na aggressive na siya. Si 96W na natiling stationary. Na i-discuss natin may miyang konti. Samantala sa ating outside humidity ay katamtaman. Ang outside humidity natin at 75%. Almost tumataas ito ng 5% since last hour. Mataas po ang high pressure sa atin dito sa Metro Manila. Dahil nasa 1,014 hectopascals po ang ating atmospheric pressure. Steady ito since last hour. At dahil sa sobrang taas niyan, malabo talagang may lalapit na anumang bagyo kapag ganyang kataas ang ating atmospheric pressure dito sa Metro Manila. Maaring mababa lamang ang magiging track ng mga bagyo just in case. At sa ating high tide and low tide status, may 7 minutes tayo. So high tide po pala tayo ngayong maga. Ay mukhang maganda ang magiging harvesting nito sa bampang lang ng Manila Bay mga folks. So tuloy-tuloy yan mga folks. 11:13 eksakto ngayong kasalukuyan ay eksaktong nasa maximum peak of high tide tayo sa Manila Bay. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:56 AM at inasalulubog ito mamayang 5:24 PM. At ang ating new moon, wala tayo may re-report ngayon dahil new moon po tayo. Hindi muna natin i-report kung ano oras ang moonrise and moonset niyan dahil zero illuminated po ang ating buwan ngayon. Wala tayong comment sa ating air quality kaya diretso agad tayo sa ating local weather outlook para kayong Lunes hanggang Martes. Magiging partly cloudy ang magiging maghapon natin. Ang chance na pag-ulan, mukhang mababa pa rin at 24%. Bukas, ganun din magiging partly cloudy din daw ang maghapon pero mataas ang chance na pag-ulan, 60 to 62% ang chance na pag-ulan bukas. So ngayong araw, mukhang mababa lamang ang chance na uulanin dito sa amin sa Caloocan. So expected sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. O hindi man totally sa buong Metro Manila, maaaring dyan sa may malapit sa may Quezon City, pabandang Taytay Rizal dahil mas mataas po ang water vapor sa area na yan. At sa ating 2-day highest and lowest temperature expected ay nasa 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Kung titingnan natin sa infrared rainbow imagery, makikita po ang ating shell line na napaka malinaw po na nakikita natin sa may extreme Northern Luzon. Ayan yung pinaka-shell line o yung frontal system. Yan, yung frontal system na yan. At yung pagpagitan na yan, which is yung shell line na namamagitan sa extreme Northern Luzon, magdudulot po ng mas mauulap na yung papaurin dahil salubungan pa rin ng ating stalis na magpapaulan sa bahagi ng extreme Northern Luzon sa Batanes Group of Island, Apariman yan, Ilocos Norte, Cagayan Valley man yan, o hanggang dyan sa bahagi ng Isabela. Magkakaroon ng mas accumulated na mga maulap dyan. So, partly tumusik kaudi ang iiral at mga ilang drizzle at ilang light rain showers ang iiral ngayong araw. Wala namang nakikitaan na potentially heavy rain showers. So, typically, mga drizzle rains lamang ang expected na iiral sa nabanggit ko sa extreme Northern Luzon. Pero dyan sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon, sa Ilocos Norte, pababa ng La Union, so far, medyo katamtaman, medyo malinsangan at klaro ang himpapawid dyan dahil medyo humaharang ang kabundukan sa pagitan na yan. So, dito sa may kalurang bahagi ng extreme Northern Luzon, makikita po na halos maninipisan lamang ang kaulapan hanggang dyan sa may bagdang dagupan sa may Pangasinan at Zambales. Magiging maaraw po at medyo maaliwalas ang himpapawidin natin. Pero pagdating sa hapon, expected ang mga isolated rain showers dahil sa patuloy na pag-iral ng ating northeasterlies na sumasalubong pa rin sa ating easterlies o mainit na hangin sa may dagat Pasipiko na magkakaroon ng mga kalat-kat at pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog at makikita natin dito ang malinaw na mga kaulapan na ito hanggang sa bahagi ng Baler Aurora at buong Quezon Province hanggang Bicol Region area. Natadamay ang parte ng Metro Manila o NCR pero manipisan ng mga partly cloudy ang umiiral hanggang sa bahagi nga po ng Mindoro area at Calabarzon area. So isolated din ang aasahan nating mga pag-ulan na typically mga ilang light hanggang moderate showers ang expectancy na mga pag-ulan. So medyo disagree pa rin ako sa sinasabi ni Pag-asa na meron tayong shell line sa may Southern Luzon dahil malinaw naman sa ating satellite imagery
Ang sea line na namamagitan ay nasa may extreme Northern Luzon po. Ayan po, oh. Kitang-kita naman yung edge ng sea line at wala po sa may Southern Luzon. Kundi ang umiiral natin na Estelis, kaya po nagkakaroon ng mga kalat-kalat at pag-ulan pa rin sa halos buong Visayas at bahagi ng Northern Mindanao area. Damay dyan ang bahagi ng Southern Luzon, Mindoro at ilang bahagi ng Palawan area. Although mga light to moderate showers lamang ay expectancy natin na inaasahan. Dahil kung sisilipin natin sa infrared VIR, yung responsible sa mga kakapal na kaulapan at mga water vapor na rin, o lower cloud at higher cloud, ay makikita po ang mas makakapal na kaulapan na to ng sea line dito sa may extreme Northern Luzon. At yung Estelis dito sa may silangan ng bansa, magdudulot ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa nabanggit ko kanina mula Bicol, Southern Luzon at Visayas area. So hindi na natin isa-isahin yan dahil ang buong Bicol region magkakaroon ng mga partly to mostly cloudy iral dyan. At sa buong bahagi ng Visayas, magkakaroon ng partly to mostly cloudy ang iiral. So, mga isolated na pag-ulan ang expected natin maghapon na iiral. Although, mauna pa rin ang mataas na humid at medyo mataas na alinsangan sa buong bahagi ng Southern Luzon at Visayas region. Pulupulutong lamang ang iiral ng mga kulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, especially sa bahagi ng Leyte at Eastern Samar region. Take note yan mga folks ha. Sa Mimaropa mula Puerto Princesa, magiging partly to mostly cloudy rin. Pero typically, light to moderate showers. Ang ina-expect din nating isolated rain showers hanggang Kalayaan Island, group of islands. Ang iiral ngayong maghapon, so magdala pa rin ang pananggalang sa ulan bukod sa tinding sikat ng araw. And the rest ng Mindanao ay dyan sa Northern Mindanao ay magiging partly cloudy at ilang mostly cloudy ang iiral sa may Cagayan de Oro at ilang bahagi ng Surigao del Norte. Pero mangunguna ang humid at maalinsangan dahil po sa matinding sikat ng araw na iiral maghapon. Pero pagdating sa may bandang Davao Region, sa katimugang parte ng Mindanao, magiging partly to mostly cloudy po ang iiral at iiral ang mga ilang some moderate and some heavy rain showers, especially dyan sa may bandang yan sa may Compostela Valley, rather, at ilang parte ng Gobyerno Generoso, Mati, Lupon at Panutukan. Siyempre, tatawid dyan sa may bandang Santa Cruz, sa may bandang Kidapawan, Digos, all the way hanggang bandang General Santos, pero sa ngayon ay medyo maaliwalas at maalisangang panahon. At ang buong Sorsogon area, magiging katamtaman at maalisangan din ang panahon. Expected po ang mataas na temperatura at heat index. And the rest ng Zamboanga Peninsula, expected ang maalisangang panahon na asahan na naman nalalagpas ng 35 degrees Celsius ang kanilang alinsangan nitong maghapon. O diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Itong si dating 95W na tinawag na sa international code name na Tropical Depression 17 o Pre-Kabayan kapag ito'y pumasok ng ating PAR sa Miyerkules. As of 11:15 AM, yung kanyang 1-minute average wind speed na po niya ay nasa 46 km per hour at bugsong umabot na ng 58 km per hour. Yung central air pressure niya so far nasa 1,005 o 1,006 hectopascals na po yung kanyang central air pressure. At namataan ng sentro niya as of 11:45 AM ngayong umaga, namataan sa layong 1,247 km. Silangan ito ng Southern Mindanao o sa may bandang Katiil, dyan sa may bandang Davao del Sur. Kung di ako nagkakamali, mga bandang Davao del Sur ay nasa layong 1,247 km. So halos malapit na sa border ng PAR dito sa may bandang Palau sa layong estimate of 310 km na lamang mula sa pinaka-border ng ating PAR. So expected mga within 2 days talaga ay papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero gaya na ating analysis, halos shallow tropical depression pa lamang ang ipinapakita nito. Very shallow pa lamang at wala pang pulido na organized circulation ang ipinapakita. Bagamat yung upward low convection kasi niya ay pulido na, kaya nagkakaroon na siya ng mataas na level ng wind circulation. Kaya siya itinaas sa tropical depression. So titingnan natin dahil sa ngayon sa mga forecast na ipinapakita ay malawak pa ang cone of uncertainty. Inuulit ko yung cone of uncertainty, pwede pa itong tumaas at pwede pa itong mas bumaba ang kanyang track. So yung cone of uncertainty natin, napakalawak pa po at napakalaki pa ng cone of uncertainty niya. So either dyan na tumaas man yan ng bahagya sa may Eastern Samar region or bandang pagitan ito ng Northeastern Surigao del Norte
at maglelete? Depende po yan. Dahil nga po, malawak ang kanyang cone of uncertainty. Ano man ang mangyari magiging kilos yan, expected nga natin either pagitan ng Golden Rote at Eastern Visayas, ito ay magkakaroon ng land contact scenario. So, abang-abang na lamang po at paghandaan na lamang sa ating mga LGU sa may Eastern Visayas o either Eastern Visayas o ng bandang Northern Mindanao area o Northeastern Mindanao ng mga taga-Surigao. Sa area na binilugan po niyan, yan ay mga probable na tatamaan ng bagyo. Kaya yung nagtatanong kung tatamaan din ba ang Bicol region, sinasabi ko nga po na may maliit na tsansa na tatamaan yan. Dahil ang project trajectory kasi ng bagyo, pwedeng magland po sa may Eastern Visayas at bigla itong tatawid dito sa may bandang Sorsogon. Ganyan. Pwede kasing kumilos ng pagganyan yan. So, maaaring tamaan ang bahagi pa rin ng Bicol region, mga folks. Ngayon, kung mas mababa naman ang magiging trajectory niya at kung sakaling mas mababa ito, maaring dito mag-traverse siya ng Central Visayas or mas mababa siya ng konti, dadaan ng Leyte at tatagos ito ng bandang Panay Island at tatawid ito hanggang dito sa may bandang Coron, Palawan. So, yung mga trajectories na yan, yun yung mga possible scenario ng extended forecast natin. So, malawak pa ang magiging posibleng kilos ng bagyong ito. Mas malinaw nga lang sa ngayon ang pinapakita ng mga trajectory forecast na Eastern Visayas talaga ang talagang sasapulin nitong si Pre Kabayan. So, paghandaan na lamang mga folks. At kung titingnan natin sa ating tropical cyclone track primary by approximate ahead of time of November 11, 2023 ay magkakaroon na ng landfall contact. Sa ngayon ay dito pa lang ay pinapakita na trajectory sa may bandang Gian Eastern Samar. Yan, kanuduluhan ng Gian Eastern Samar ang posibleng unang magiging landfall contact scenario at maaaring kung dire-diretso magiging kilos niyan ay tatamaan ng bandang Ormoc o ng bandang Tacloban City. So yan lamang sa ngayon ang ipinapakita ng mga extended track ng magiging tropical depression na si Pre Kabayan ha. Pero gaya na ating lagi sinasabing, maaari pa nga itong magbago na pwede pang magiging mas mataas ang magiging projection nito or maaring mas mababa ang magiging kilo. So magdedepende na lamang yan oras na pumasok ng ating Philippine Area of this coming Wednesday. So tingnan na natin ang mga pagbabago dahil nasa dagat pa naman ito, mga folks. At kung titingnan natin sa mga combination track natin, so far ay wala pang tinataas itong si Joint Typhoon Weather Center. Yung data feed ng forecast track nito ay wala pang nilalabas so far. Pero sa aking tropical cyclone track primary ay meron na. At kung sisilipin natin sa kanyang sa ating ginagamit na automated tropical ensemble forecast system, ay makikita rin natin na malawak din ang ipinapakitang cone of uncertainty. Pero kung titingnan natin yung mean track mula rito sa aking automated global ensemble forecast system, makikita nga po na babalandra ito sa may bandang Eastern Samar region. So, maaaring diyan sa may bandang Gian Eastern Samar o sa mismong bandang Borongan Eastern Samar ito magka-direct contact landfall. So, either way, titingnan natin dahil yan pa lamang ang sa ngayon ang malinaw nating nakikita na potentially natatamaan nitong si Bagyong Pre Kabayan, mga folks. So, abang-abang na lamang sa mga changes dyan, just in case. Pero sa mga taga-Eastern Visayas, lalo na sa taga-Samar region, dyan sa silangan ay medyo ready na po tayo. Mas maaga na nating mapaghandaan ito para kung sakaling lumakas ito at maging tropical storm, hindi na rin masyado makakapinsala ito ng mas malaki kahit papaano. At kung sisilipin naman natin ang ating tropical cyclone assessment monitoring, so far ay ganun ang pagiging extreme ng development nitong si Tropical Depression 17W. At yung susunod sa kanya, nanatiling stationary ha, kaya mananatili natin itong babantayan dahil potentially high risk pa rin siya of enhanced development sa mga susunod na araw after na makapasok nitong si Pre Kabayan. At titignan natin sa ating global spectral model na ginagamit, makikita po na dito sa may pagitan nga po pa rin ng bandang Gian Eastern Samar ito magda-direct landfall contact itong si Pre Kabayan. At yung susunod sa kanya, nanatili pa rin shallow o tropical wave. Pero makikita natin na halos sumusunod dito. So, paanong kilos nitong si 95W dati, ay ganun din ang magiging kilos ni 96W. So, abangan natin yung further development nito dahil matagal-tagal pa.
expected pa ang forecast range nito hanggang November 18, 2023 pa mga folks. At kung pagbabasin natin ang mean sea level pressure ng dalawang bagyong ito, kung sakali, mula kay Prekabayan, pinapakita dito na mukhang aabot mula sa tropical depression into tropical storm by November 17. So mukhang by November 17 or mga bandang Friday, mukhang aabot ito ng tropical storm category. So either way na mas mapapaaga kung maaaring by Thursday magiging tropical storm na siya, well yan ang ating aabangan na lamang mga folks. Sa ngayon ay November 17 ang ipinapakita nito na aabot sa tropical storm category yung kanyang mean pressure forecast. Si 96W nanatiling stationary at nasa 1,008 hectopascals yung pinaka-central air pressure niya. So, maaaring umabot pa siya ng tropical depression. Well, titingnan natin dahil kung mas bumaba pa yan into 1,006 to 1,004 hectopascals starting November 17, doon natin malalaman yung kanyang consistency o yung kanyang significant development. Mag-update po tayo regarding kay 96W. Sa ngayon, ay tututukan muna natin yung magiging kilos nitong si Prekabayan mga folks dahil inaasahan talaga natin ang mga taga-Visayas ang mas maaapektuhan nitong bagyong ito mga folks. At kung pagbabasin natin ang ating mga computer models mula sa GFS, makikita rin na halos ganun din ang ipinapakita na ng kilos na senaryo nitong si Prekabayan. Pero itong si 96W naman ay mukhang ipinapakitang mas tataas na yung magiging trajectory track nitong si 96W. So mukhang north-northwest ang magiging kilos nitong si 96W by November 18 started ng pag-enhance nitong si 96W. Well, kung ganyan mangyari, maganda yan at mukhang iiwas ito sa ating bansa na magkaroon ng direct contact maliban lamang kay Prekabayan mga folks. So, good news yan kung tuloy-tuloy na iiwas yan si 96W. Kay SMWF naman, halos kung titingnan natin, ay very insignificant yung ipinapakita niya kay 96W. Pero kay Prekabayan, ay ganun din, ay halos kapareho na po ng forecast track ni GFS at ng kay Japan Meteorological Agency. Ibig sabihin lang po niyan mga folks, mataas na ang tsansa na magiging ganito ang track scenario ni Prekabayan na tatamaan talaga ang Eastern Visayas area o pagitan ha. So, paghandaan talaga mga folks dahil mataas na ang accuracy. Tumataas na po ang accuracy ng forecast track ng mga weather agencies na to. Maging kay NAVGEM, ganun din na pinapakita ha. Ayan o, si Prekabayan at tatamaan talaga dyan sa may bandang Eastern Samar region. So, Eastern Visayas ito, pagitan or bandang Gian Eastern Samar, yung pinaka-center point nito mga po. So, halos tugma-tugma na po ang magiging track scenario o pinapakita ng mga latest computer models natin. So, sa mga taga-Eastern Visayas at mga taga-Surigao del Norte, medyo handa-handa na po mga folks dahil tumataas na nga po ang accuracy ng track forecast ni 95W. At dahil dyan, asahan po mataas ang pag-alon sa buong bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa may bandang Ilocos Norte at Cagayan Valley, maging sa bahagi ng Quezon Province, dyan sa Baybayin at Bicol Region at Eastern Visayas. Medyo bawal po nang lumayag ang ating maliit na sasakyang pandagat maging sa may bahagi ng lagpas ng 10 nautical miles sa may bandang west portion ng Palawan mula sa 1.25 to 2.5 meters po ang taas ng alon dahil malakas po ang jet stream ng ating northeasterlies mula dyan sa may bandang northern Taiwan. So dahil malakas po, umaabot po sa 2.5 at dyan sa may bandang Batanes Group of Island umaabot pa ng 4 meters ang posibleng abutin ng taas ng alon. So medyo restrain muna po mga folks pero maliban sa bahagi ng Mindanao, mukhang kaya pa pong lumayag ang maliit natin sa sasakyang pandagat at sa looban o lookan ng bansa ay dyan sa may bandang Central Visayas at West portions. Medyo maganda pa ang alon, kaya-kaya pa po. So medyo pwede pa patayang maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat dyan. Maliban lamang sa nabanggit ko sa silangang bahagi ng bansa dahil halos tumataas ang alon dyan hanggang 2.5 meters. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Lunes, November 13, 2023.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, November 13, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Oh, by the way, katataas lang, meron tayong G1 minus storm So, expected, magkakaroon naman ng radio interruptions at GPS interruptions mga folks at sa ating mga telecommunication signals magkakaroon ng mga ilang interruptions expected dyan. So, visit naman sa website at www.pimoweather.com and follow and subscribe na rin po. Pakinalaman po, pasuyo na lamang mga folks para naman madagdagan kahit papaano ang mga taga-subaybayan natin at para maraman sa mga data feeds mula sa aking weather station sa Caloocan City at kung hindi naman sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.